Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Live with Dante M. Pag-usapan natin yung ginagawang investigasyon ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee ni Marcoleta sa mga ghost projects ng DPWH. Kasi habang pinapakinggan natin, pinamak ni Senator Bato si nilaglag si Digong doon sa pagtatanong, mga kababayan, ni Senator Bato kay Sara Diskaya, nilaglag si Digong. Pakita niya, Mr. Maravillas. Inamin po ni Diskaya na tumiba sa kontrata sa DPWH noong panahon ng previous administration, 2016, nagsimula na tumiba. You see, mga kababayan, yan pahamak tong si Bato, sabi ni Laitira. 31 million movement. Pahamak si Bato. Nalaman tuloy ng lahat na 2016 nagsimula si Diskaya sa flood control projects. Ma'am, very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, noong nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012, oh, please, because you're under oath, please, yes po. make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. But prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Todas. Yung flood control, mga kababayan, naka-corner sila ng napakaraming flood control projects. Nagsimula 2016, panahon ni Digong, panahon ni Mark Villar, nakasama sa investigasyon dito. Kaya sabi natin, kung si Mark Villar, na senador ngayon, hindi dapat ito umuupo bilang tagapagtanong. Dapat siya yung tinatanong. Nakita ninyo kung bakit wala tayong tiwala dito po sa dito sa investigasyon ng Senate Committee on Senate Blue Ribbon Committee. Kasi nga po, yung mga nagtatanong, dapat sila yung tinatanong. Kaya yung ating Pangulo, mga kababayan, after na tanggapin yung resignation ni Secretary Manny Bonoan at i-appoint si Vince Dizon bilang bagong sekretary ng DPWH, ipinag-utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos to lead the clean-up drive sa mismong DPWH. At yung ating Pangulo, sabi kanina sa interview, bubuo siya ng independent commission. Ay ito, mga kababayan, kanina lang ito, pakinggan po ninyo. From Billionaire News. I think it was Secretary Bonoan who said that it took responsibility because it was under all of these things happened, all of these problems happened under his watch. So, under the principle of command responsibility, he felt that he should leave his post. So, and why Vince Dizon? Because he seems he's done a very good job sa DOTR. And I think he's already set the stage for all of the things that we need to do. So pwede na niyang iwanan and go to public works because he's also familiar with the workings of the Department of Public Works and Highways. So paano po mangyayari dun sa independent commission? Yes, we are putting together the EO that will create the independent commission. The independent commission will be executive order. Maglalabas siya. Arm
so that they will continue to investigate whatever information is received. It will be sent to them. They will investigate it, and they will make recommendations as to how to proceed, whether kasuhan itong mga ito or a ombudsman o dalhin sa DOJ, whatever it is. But they will recommend to the executive what to do with certain parties who have been found to be part of all of this corruption that's been going on, not only in flood control but all of the works of the workings within DPWH. Kasi unfortunately, the more we look, the more we find. Kahit sa 2026 budget, marami pa rin siningit. So may insertions pa rin po 2026 budget. It needs to be cleaned out properly. So who will lead the commission po? Yung independent body po? Well, depends on how it's structured. 5 members ba, 7 members, sino mag-head, sinong chair, all of those things. So we haven't put the structure together yet. But the names, I think, we need forensic investigators. We need, of course, lawyers, justices, prosecutors who will look at the evidence and look at the information that we have, and they will put together that information and make the recommendation to either DOJ or the Ombudsman, depending on who is found to be liable for some of these nefarious activities. All right? So nakita ninyo, seryoso yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nalinisin po ang ating gobyerno, lalo na po yung DPWH, laban dito sa mga kurakot na opisyal. At sabi natin doon sa investigasyon ng Senado, malamang sa ating reading, walang tiwala yung ating Pangulo. Kahit na doon sa Congress investigation po. Kaya po siya, through an executive order, papalabas siya ng EO para sa pagbuo ng independent commission. It could be a 7-man commission composed of prosecutors, mga abogado, mga retired justices siguro po, na siyang magsasagawa ng investigasyon at magre-recommend para sa pagsampa ng kaso sa mga involved dito po sa multi-billion flood control anomalies plaguing our country. At doon sa investigasyon ng Senado, nilaglag mga kababayan ni Diskaya yung previous administration. Malamang sising-sisi si Bato de la Rosa sa kanyang mga pagtatanong kasi lumalabas sa pag-amin, pinapaamin niya di umamin. 2016 pala, nagsimula yung mga flood control projects ng pamilya Diskaya. So panahon ni Digong at panahon ni Mark Villar as secretary ng DPWH. Ma'am, very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, noong nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012? Oh, please, because you're under oath, please. Yes po. Make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answers. You see, sumabog sa mukha ni Bato de la Rosa. 2016. Panahon ni Digong. Nag-start sila nag-DPWH 2012. Panahon ni Pinoy. Kasi dati, nasa local government. Sa Pasig City lang, yung mga transactions niya, yung mga kontrata. Noong 2012, 2016, ayon, kumorner na ng mga flood control projects. O diba?
Panahon ni Digong, mga kababayan. Tapos, yan, malinaw. Report ng Tribune. 2016 onwards po. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage, sabi ni Bato? 2016 onwards po. Ano kayo ngayon, mga DDS? Ano masasabi ninyo? Di ba? Pinahamak mismo ni Bato. Yung kanyang amo, si Digong. Nakakulong pa naman sa dahig. Hindi lang po, yung AJK ang papanagutan niya. Pati corruption sa DPWH. Tinolerate niya, mga kababayan. Naulit ko. Tinolerate niya kasi wala man lang ganito na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na magpa-imbestiga. O di ba? So sino ngayon ang malinis na Pangulo at mga opisyal? Sino? O ngayon, sabi rito sa report ng ABS-CBN, Sara Diskaya says that out of 491 flood control project biddings their company joined in 2022, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation secured only 71. She admitted to knowing some DPWH officials but denied having any direct transactions with them. Makikita natin yan sa gagawing independent investigation ng Independent Commission na binuo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Binubuo pala kasi maglalabas pa lang ng executive order kung totoo yung sinasabi niya dyan sa Senate investigation. O ngayon, may isang story, mga kababayan, na shinare ngayon yung Rappler. May relasyon, mga kababayan, sa koneksyon ng Diskaya family sa kumpanya, construction company na pag-aari din ang pamilya ni Bongo. Yan o. Ngayon lang ito lumabas. Firm owned by Bongo Skin once worked with Diskayas from Davao projects. Nababasa na ninyo, mga kababayan, kung bakit desidido si Marcoleta na magsagawa ng investigasyon. Di ba? Inunahan, mga kababayan, si Ping Lacson. Nag-away pa nga yung dalawa kasi inaakusan ni Marcoleta na pinangingialaman ni Ping Lacson yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan o, sabi ni Ping Lacson, walang nanghimasok dito. Gusto naming lahat maayos ang takbo ng gobyerno. Ang manifestasyon ko, baka pwedeng paghiwalayin ang pizza ng budget hearing at Blue Ribbon hearing kasi parehong napaka-importante. Hindi ko naman miniminos ang Blue Ribbon Committee hearing. Nire-recognize ko ang kanyang mandato, sabi ni Ping Lacson. Sabi dito sa Politico News, naghahanap ka ba ng away? Lacson fires back at Marcoleta after EPAL job. Senator Ping Lacson on Sunday bristled at neophyte Senator Rodante Marcoleta's claim that he and other senators were undermining his authority as chair of the Senate Blue Ribbon Committee in its inquiry into the allegedly anomalous flood control projects of DPWH. Sabi ni Ping Lacson, ayoko ng away, pero kung awayin niya kami, awayin ko rin siya. Sabi ni Lacson, warning niya kay Marcoleta sa isang interview na tinawag siyang EPAL at pasikat for delivering a privileged speech on the DPWH allegedly anomalous flood control projects. Sabi ni Lacson, he would not yield if Marcoleta wanted to pick a fight. Sabi niya, pinangimasokan namin siya. Walang nangimasok dito. Gusto ko lang i-correct ang misimpression na kinikreate ni Senator Marcoleta. Hindi siya urungan ng general. Si Ping Lacson pa. So, madaling sabi, mga kababayan, baka na-insecure si Marcoleta o may gustong siguro baka selective ang investigasyon. Yun nga ang duda ng iba na makarsarsuela lang. Ngayon, biglang napaamin ni Bato, mga kababayan, si Diskaya, na yung pag-amin ni Diskaya, kung kailan kumorner sila ng mga flood control projects 2016, hindi pabor yun sa administrasyon ng kanyang idol na si Digong.
Inilaglag mga kababayan, pinahamak yung previous administration nila. Sa pag-amin ni Diskaya, mga kababayan, nasa panahon ni Digong, umorder ng napakaraming flood control projects. You see? So makikita ninyo kung ano ang intensyon. Kaya siguro yung ating Pangulo, walang tiwala sa investigasyon ng Senado. Bibilogin niya through executive order ang isang independent commission para magsagawa ng investigasyon. O ngayon, balikan natin yung kwento. Ano yung link ng Diskaya family sa kumpanya na pag-ari ng kapamilya ni Bongo? Ito ngayon ang report ng Rappler. Yan. Firm owned by Bongo Skin once worked with Diskayas for Davao projects. Ngayon pa lang, September 1, 9:30 a.m. Dito pa lang sa mga naglalabasan na kwento mga kababayan, mababasa mo na kung ano ang intensyon ng Senado. At malamang sa malamang, pagdating ng oras, itong si Diskaya mga kababayan, maging next Janet Lim Napoles na kulong pagkatapos yung mga sabit na senador at mga powerful personalities na kalabas. Nalinis yung pangalan. O diba? Hindi malayo, mga kababayan. So sabi dito sa report ng Rappler, CLTG Builders owned by Go's father entered into a partnership with Diskaya-owned St. Gerard Construction in Bag 5 infrastructure projects in the Davao region amounting to over 816 million pesos in 2017. Consistent, mga kababayan, sa sinabi ni Sara Diskaya, 2016 na niya kami nagsimula sa flood control projects. O 2017 ito. Tama, 2016 onwards. Pero in partnership sa CLTG Builders, pag-ari ng tatay ni Bongo. Sabi rito sa balita ng Rappler, Senator Bongo believes that those involved in the anomalies surrounding flood control projects must be punished. Sa laki ng pundong pinag-usapan dito, hindi sapat ang audit o reporting sa mga ginagawang flood control projects. Hindi sapat ang eksplanasyon lang mula sa mga contractors o DPWH. Dapat po'y mayroong madagot dito at dapat po'y maging accountable sila. Sabi ito ni Bongo during a Senate session on August 20. Among the top contractors named by President Ferdinand Marcos Jr. that received a lion's share of flood control projects was the firm owned or connected to the family of defeated Pasig City mayoral candidate Sara Diskaya. The family of Go turned out to be the Diskaya's business partners from years back. The senator is now sitting as the vice chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee that's probing into the flood control projects. So, naniniwala pa kayo sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon? Lalo ang vice chairperson dito, si Bongo. At laging present po. Ginawang member kasi ni mga members, yung mga kalyado niya. Although nandun din si Tito Sen. Pero just the same, dominado ang Senate Blue Ribbon ng mga kaalyado ng previous administration. Nandun din si Amy Marcos. O ano po? Ano tingin ninyo? So sabi dito, CLTG Builders owned by Go's father Desiderio partnered with the Diskayas of Pasig for various infrastructure projects in the Davao region amounting to over 800 million pesos noong 2017. Go was former President Duterte's special assistant at the time and they had just taken over in June 2016. Based on Rappler's research, CLTG Builders entered into a joint venture with St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation in Bag 5 infrastructure projects in the Davao region amounting to over 816 million. St. Gerard is owned by Sara's husband, Pacifico Curly
Felisario Diskaya II. O yan po yung mga na-corner nila na mga projects. Widening reconstruction improvement o bypass road at GCT, Daang Maharlika, Likanan, Bonawan, Mahayag, Indangan, Cab, 173 million. Widening reconstruction improvement, bypass road, Daang Maharlika, Likanan, Buanan, Mahayag, Indangan, Kabantian, 181 million pesos. Widening reconstruction improvement o bypass road at GCT, Daang Maharlika, Likanan, Buanan, Indangan, Kaban, 112 million pesos. Reconstruction, widening of slaughterhouse, RD until F. Torres, widening of, basta widening, 156 million. Construction widening improvement, bypass road, GCT Davao City, diversion road, Tigato Road, GCT Davao City, diversion road, 192 million. Total po, 86,981,602 pesos and 81 centavos. Ayos magpartner pala. Iniimbestigahan ngayon yung Diskaya family. Tingin ninyo, magiging maayos ang investigasyon? Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, si Bongo. Sabi dito sa report ng Rappler, Go's father represented the two construction companies and signed the contracts with the DPWH as authorized managing officer. Documents obtained by Rappler showed the 5 joint projects were intended for road construction and had already been completed according to the database of the DPWH. Sought for comment, Go told Rappler, as I have said numerous times, as early as 2018 and 2021, 2024, and now, I have nothing to do with their business. Kaya sila ang dapat na tanungin nyo at hindi ako. Sabi ng mga nag-react, sige ba to? Tanong ka pa. Nilaglag mo na mga puon mo. You see? Sabi ni Rosinda Aganos, tapos lagi niyong binabansagan, mga Marcos Kawatan. Ayon, nakikilala tuloy ang mga sinungaling at tampalasan sa salapi ng bayan. Yan ang kamay ng Diyos nagbibigay talino sa mga tao para mahayag ang mga tinatago o di niyo makikilala yan. Di niyo ikakaila yan. Di ba Bongo? Nagmamanman ang bayan, Bato, Marcoleta at Mr. Pasakit. Sabi ni Emmanuel Francisco, kaya kahit yung mga sinabi ni Digong tungkol sa death squad, magkaiba rin, sinabi niya, nauli talaga sa sariling bibig nila. Sabi ni Patricia Tisbe, hala, lagot ka, Senator Stone. Sabi ni Amelito Di Omano, pinahamak mo na naman ang admin ni Digong Bato. Sabi ni Tess, sa panahon ng poon mo ba to? 2016 daw. Sabi ni Nudge, pasok, Mark Villar, Duterte admin. Sabi ni John Paul Mendoza, salamat Senator Bato, alam nyo na. Ha, DDS. Sabi ni Larry Bas Alde, pinaamin kasi, nagsabi tuloy ng totoo. Pinamag ni Bato yung amo niya, taka si Mark Villar. Secretary ng DPWH. Anyway, subaybayan natin mga kababayan yung mga kwentong to. Tuloy lang ninyo yung investigasyon para malaman natin kung sino-sino talaga ang dapat managot sa malawakang pagnanakaw sa gobyerno. Okay po? So itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong napakagandang product natin. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Yung mga gusto po na mag-try nitong ating product, pwede kayo mag-message sa akin, Dante Maravilla sa Facebook, Messenger. Yung mga gustong mag-business nito, pwede kayo magpa-orient sa amin.
Lagi ninyong tatandaan sa buhay mga kababayan, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.